Dominant Protector. Credit to the author. 2,701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tama, yun na nga. Baka kapag nakalusot ako sa Sky Class, maitataas ko ang lakas mo sa Earth Class late phase peak. Advantage ito. Kung hindi ka pumayag, gagamutin ko lang ang mga sugat mo at maaari mong linangin ang iyong sarili nang walang anumang paghihigpit, sabi ni Terence. Paglilinang sa sarili. Napangiti ng mapait si Boss Bale matapos marinig ang mga salita ni Terence. Hindi mo akalain na mas mabilis kung mapapalakas ang aking lakas sa pamamagitan ng paglilinang ng mag-isa kaysa kung tutulungan mo ako, hindi ba? Sa oras na ikaw ay Sky Class, malamang na hindi ako makakapasok sa Mystic ng mag-isa. Kumpara sa Earth Class na late phase peak, natural na mas madali mo akong tulungan. Pero, Sky Class late phase peak ka dati, di ba? Hindi na kailangan pang magtanong ni Terence na si Boss Bale ay malamang na nasa Sky Class late phase peak noon. Kung hindi, bakit hindi magiging Sky Class late phase peak si Boss Bale gayong kahit ang kanyang mga disipulo ay Sky Class late phase peak? Si Boss Bale ang pinuno ng sekta ng 5 elementong sekta. Tama, ngunit kailangan mong maunawaan kung paano ko nakuha ang aking Sky Class late phase peak. Una sa lahat, ang lugar na iyon ay may maraming espiritual na chi, hindi mabilang na mga kayamanan, lahat ng uri ng mga table tasks at mga mapagkukunan ng pagsasanay, at ang bilis ng pagtaas ng aking lakas ay natural na hindi maihahambing sa ngayon. Paliwanag ni Boss Bale, noon, masasabing sumusulong ang aking cultivation sa napakalaking bilis. Ngayon, medyo maganda na kung maabot ko ang bilis na 1 milya sa loob ng 1,000 araw. Wala man lang may kukumpara. Totoo iyon. Tumango si Terence. Hindi niya naisip ang tungkol dito noon si Boss Bale ay hindi naiiba sa isang freelancer ngayon, at hindi siya makakakuha ng anumang mga resulta kung magsasanay siya ng mag-isa. At ang lugar na iyon. Kung ang Little One at Little 11 ay walang pakialam sa Energy Stone sa kamay ni Jelly, gaano kayaman ang resources sa kanilang sekta? Bagamat malapit nang maubusan ang enerhiya sa Energy Stone, kung ito ay iba pang cultivator, hindi nila ito pababayaan, di ba? Gayunpaman, sa mata ng Little One at Little 11, isa lang siyang basura. Kaya, kung maaari, tulungan namin ni Francine na pagbutihin ang aming lakas. Kung si Francine ay naglilinang sa akin, magiging mahirap para sa kanya na makamit ang marami sa kanyang buhay, maliban kung. Sa puntong ito, huminto si Boss Bale, hindi nagpatuloy. Anong mali? Napakurap si Terence. Wala lang, may mga bagay na hindi mo dapat alam sa ngayon, umiling si Boss Bale. Tumango si Terence at hindi na nagtanong pa, tama, ito ang pinlano ko para kay Francine. Itataas ko ang kanyang lakas hanggang sa taas, tulad ni Jenny. Pero ikaw naman, kung napag-isipan mo na, ayos lang din. Pupalikasan ko ang iyong lakas ngayong gabi. Maraming salamat. Inasahan na ito ni Boss Bale, ngunit ang pagsang-ayon mismo ni Terence dito ay nagpatuwa pa rin sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikaw at ako ay guro at disipulo. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang sugat ng aking Panginoon. At saka, kailangan mong ipagsapalaran ang pagpunta sa sinaunang puntod para sa kapakanan ng aking pisikal na kalagayan. Nakangiting sabi ni Terence. Hehe, saka hindi ako magte-thank you. Pero, bukod sa tulungan kita, gusto ko ring pumunta sa sinaunang puntod para tingnan. Tutal, ito ang sinaunang puntod ng founder ng 5-element sect natin. Sabi ni Boss Bale. Habang nag-uusap sila, dumating ang sasakyan sa villa area ni Martin. Sinundan ni Terence si Boss Bale at Francine palabas ng kotse. Gusto niyang bisitahin muna si Martin bago pumunta kay Akira. Tuwang-tuwa si Martin nang marinig niya na si Terence, ang kanyang apo, at ang mga dati niyang kaibigan ay darating ngayon. Kanina pa siya naghihintay sa entrance ng villa, at agad na umakyat para batiin si Boss Bale nang makita niya ang sasakyan niya. Matanda Bale, Terence, Francine, bumalik ka na. Sabi ni Martin. Lolo. Matagal nang hindi nakita ni Francine ang kanyang lolo, at na-miss niya ito. Francine, paano na? Naging masunurin ka ba sa bahay ng Lolo Bale mo?
Nakangiting tanong ni Martin. Pagpupulong ng lolo at apo, pagpupulong ng mga matandang kaibigan, ito ay isang masayang okasyon. Hindi tumuloy si Terence para sa hapunan dahil may appointment siya kay Akira. Dinala ni Terence ang kanyang bag at umalis sa villa. Hindi siya nagmaneho, bagkus ay naglakad siya patungo sa ampunan. Habang nasa daan, tinawagan niya si Akira. Si Akira ay nasa isang hindi mapakali sa buong araw. Natatakot siyang tatawagin siya ni Terence, ngunit tinawag pa rin niya. Hello. Nakita ni Akira ang caller ID ni Terence at napabuntong hininga siya sa kanyang puso bago niya ito sinagot. Akira, ako na, nasa entrance ako ng orphanage, nasaan ka? Sabi ni Terence. Ako. Lalabas na ako. Walang magawa si Akira, nagdarasal sa kanyang puso na ito ay isang pagpapala at hindi isang sumpa, ngunit isang sumpa na hindi maiiwasan. Sige, sabi niya. Nakangiting tumango si Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Akira sa orphanage at nakita si Terence na nakatayo roon dala ang kanyang bag. Natarante si Akira. Hindi si Terence ang nagmaneho dito. Akira, ang ganda mo. Napatingin si Terence kay Akira. Halatang nakadamit siya ngayon, ngunit alam ni Terence na nagbihis siya para sa ibang pagkakakilanlan, hindi ang kasalukuyang Terence. Oh! Mahinang sagot ni Akira. Tama ang hula ni Terence, si Akira ay nagbibihis para sa lalaking magnanakaw. Pagkatapos kumain kasama si Terence, malamang na wala siyang oras para magbihis, kaya kailangan niyang magbihis ng maaga, hindi ako nagbibihis para sa iyo. Hehe. Walang pakialam si Terence. Alam niya ang totoo, kaya hindi siya makikipagtalo kay Akira tungkol dito. Ngunit hindi alam ni Akira na natatawa pa rin si Terence sa kanyang pang-iinis. Napaisip siya, ang kapal ng balat niya. Nasaan ang pera? Hindi mapakali si Akira na makipagtalo kay Terence at inabot ang kanyang kamay. Ngumiti si Terence at naglabas ng 2 stack ng cash mula sa kanyang bulsa. Kukuha na sana siya ng 20 sa isang stack at ibibigay ang natitira kay Akira, ngunit inagaw ito ni Akira. Anong ginagawa mo? Tanong ni Terence. Hindi na kailangang magbilang. Hindi mo na kailangang hanapin ang natitira. Natapos si Akira at hindi na hinintay na sumagot si Terence, hindi mo ba ako gustong i-treat ng pagkain? Tara, ihahatid kita doon. Oh, okay. Tumango si Terence at sumunod sa likod ni Akira. Lumiko ang dalawa at nakarating sa isang maliit na eskinita. Ito talaga ang snack street sa Eastern City. Sa kalye ng merienda, lahat ng uri ng merienda ay nabili. Napakasigla noon. Dinala ni Akira si Terence sa isang stall ng pansit na pinutol ng kutsilyo at naghanap ng mesa na mauupuan, nandito na. 2,702. Noodles. Makakain ng 18,000. Nahulaan na ni Terence ang layunin ni Akira, ngunit hindi pa rin siya nakaimik nang dalhin siya nito upang kumain ng isang mangkok ng noodles na pinutol ng kutsilyo na nagkakahalaga ng ilang kway. Hindi ko sinabi na tatapusin ko ito ngayon. Bukas ko na lang ipagpatuloy ang kakainin ko. Kakainin ko ito kinabukasan. Kakainin ko ito araw-araw at buwan-buwan. Tatapusin ko ito maya-maya. Walang pakialam na sabi ni Akira at kumaway sa may-ari, "Boss, 2 big bowl of knife-cut noodles please." Okay, gusto mo ba ng karne at itlog? Tanong ng amo. Hindi na kailangang magdagdag. Umiling si Akira. Nasaan ang mga side dishes? Tanong ng amo. Ayoko din. Tinanggihan ni Akira. I think medyo masarap yung side dishes dito. Bakit wala tayo? Tiningnan ni Terence ang mga side dish, maganda ang mga ito, lalo na ang side dishes. Ang pulang langis ay napakaakit. Hindi maganda. Sabi ni Akira. Kung ganoon ay magkakaroon ako ng isa para sa aking sarili. Tanong ni Terence. You can eat it yourself. It's not your treat. Sabi ni Akira. Sure, ako na mismo ang magbabayad. Hulaan ni Terence na si Akira ay isang maramo na tao. Ngumiti siya at tumayo, hiniling sa may-ari na kumuha ng 2 plato ng side dishes. Binayaran niya ang may-ari ng 2 mangkok ng noodles. Sabay na nilapag sa mesa ang mga side dish at ang noodles na pinutol ng kutsilyo.
Dinampot ni Akira ang kanyang chopstick at sinimulang kainin ang mga side dish. Wala na siyang oras kumain ng pansit bago niya naubos ang mga side dishes sa mesa. Di ba sabi mo hindi masarap yung side dishes? Pinagpapawisan si Terence habang pinapanood si Akira na nilalamon ang pagkain, ngunit kumirot din ang kanyang puso. Si Akira ngayon ay humahawak ng 10-10 milyong pondo sa bawat oras, ngunit mula sa paraan ng kanyang pagkain, malamang na hindi siya nakakain ng anumang masarap. Kung hindi, hindi siya makakain ng ganito. Oh, it's usually not good, but today's is quite good. Don't tell me na ayaw mo akong pretuhin dahil sa sobrang dami ko. Tapos aalis na ako. Tumingin si Akira kay Terence at sinabing walang pamumula. Pagkatapos kumain ka. Tumawa si Terence at tumawag ng 2 pang ulam, ngunit sinaman siya ng tingin ni Akira. Ang dami mong gusto. Hindi ba sayang kung hindi mo ito matatapos? Pinahinto ni Akira ang may-ari at nag-order ng side dish. GG. Nagsimulang tumahol ang Skybolt Pig nang maamoy niya ang pagkain. Ang maliit na baboy na ito ay naninirahan kasama si Terence sa mahabang panahon at nagsimulang kumain ng pagkain ng tao. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang dalisay na enerhiya ay nagmula kay Terence at hindi na niya kailangan pang kumain ng mga kayamanan. Wala siyang masyadong makain, kaya kumain na lang siya ng pagkain ng tao. Hindi niya akalain na ang munting baboy na ito ay nalululong sa pagkain ng tao. Hindi siya kumain ng baboy bagkus kumain pa siya ng karne ng aso. Binugbog siya ni General Wilson bago siya tumigil sa pagkain. Sumimangot si Terence at tumalon. Ang Skybolt na baboy na ito ay talagang mahusay na gumawa ng gulo. Hindi ba niya gustong mahanap siya ni Akira? Gaya ng inaasahan, narinig ni Akira ang tunog ng GG, at tumingin kay Terence ng kakaiba, ano ang nasa backpack mo? Bakit kakaiba ang tunog nito? Oh, ito ay isang inflatable na laruan, casual na sabi ni Terence bago sinuntok ng 2 beses ang bag. Ang Skybolt na baboy ay muling tumili sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito ng ahas na gumawa ng kahit ano. Isang inflatable na laruan. Nagulat si Akira, hindi niya naintindihan at inisip na ito ay isang inflatable na manika. Nakakadiri. Hindi siya masisisi sa maling paraan ng pag-iisip. Si Terence ay nasa hustong gulang na, walang paraan na mabibili niya ang mga blow-up na laruan na iyon para sa mga bata. Ang tanging bagay na maaari niyang paglaruan ay isang inflatable na manika, at isang inflatable na manika na nakakatunog. Natural, naisip ni Akira na ang tunog ng GG ay tunog ng isang inflatable na manika na nangaakit sa mga lalaki. Gaano kahiya-hiya, ang blow-up doll ay marunong magsabi ng GG. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit siya pinapagalitan ni Akira, bakit ang pagkakaroon ng inflatable na laruan sa kanyang bag ay nagkasakit siya. Ngunit natural, hindi magpaliwanag si Akira kay Terence. Gusto lang niyang matapos agad ang pagkain niya at makalaya kay Terence. Bagamat alam niyang naghahanap lang ng dahilan si Terence para yayain siyang maghapunan, at tiyak na hindi tungkol sa plano ng pagpapaunlad ng orphanage, maingat pa ring nagtanong si Akira, Terence, wala ka bang plano para sa orphanage? Oo, ang plano ng pagpapaunlad ng orphanage. Tumango si Terence. Talagang pinag-isipan niya ito, at hindi niya sinasadyang magsinungaling sa kanya, parami ng parami ang mga bata sa ampunan ngayon. Naisipan mo na bang pasukin sila sa paaralan? Pupunta sa paaralan. Napahinto si Akira, naalala niya ang mga salita ni Terence. Ang pag-aaral sa paaralan ay isang pangarap para sa mga bata sa ampunan. Noong unang panahon, nainggit si Akira sa mga batang maaaring pumasok sa paaralan, ngunit alam niyang hindi kayang bayaran ng orphanage ang kanilang mga bayarin sa paaralan, kaya ibinaon ni Akira ang kaisipang ito sa kanyang puso at hindi na binanggit ito sa dean. Ngunit ngayong ibinalita ito ni Terence, kailangang isipin ni Akira ang kinabukasan ng mga bata. Noong bata pa ang mga bata, akuhin nila ang responsibilidad na patakbuhin ang orphanage kapag sila ay lumaki, tulad ni Akira at Ken, na naging staff at inialay ang kanilang kabataan sa ibang mga bata. Hindi naman sa masama ito, pero mas marami na ang mga bata sa orphanage ngayon. Tiyak na mas maraming bata ang lumaki sa hinaharap. Tiyak na hindi kailangan ng orphanage ang mga taong ito, at ano ang gagawin ng mga batang ito?
Marami sa mga batang ito ay ipinanganak na may congenital disease. Kahit na sila ay gumaling, ang kanilang mga katawan ay mas masahol pa kaysa sa mga normal na bata. Kung walang kaalaman, edukasyon, o kasanayan, at mahinang kalusugan, ano ang magagawa nila kapag pumasok sila sa lipunan? Ayaw ng mga tao na pumunta sa construction site para maglipat ng mga brick, tama ba? Ang mga tao ay kailangang may karanasan at malakas upang ilipat ang mga brick sa mga lugar ng konstruksyon. Hindi ito magagawa ng mga batang ito. Paano mabubuhay ang mga batang ito? Hindi naman siguro sila kayang suportahan ng orphanage habang buhay, di ba? Mahigpit ngayon ang budget ng orphanage, at biro lang kung kailangan nilang pangalagaan ang mga batang ito habang buhay. Nagsimulang isipin ni Akira ang hinaharap pagkatapos ng paalala ni Terence. Tama, hindi naman pwedeng maging kagaya mo itong mga batang ito na lang aking magnanakaw, di ba? Ayaw mo naman na ganito sila, di ba? Tanong ni Terence. Ako. Mababa ang tingin mo sa akin. Pinandilatan ni Akira si Terence. No, I did. I will not treat you to Emil kung minamaliit kita. Sinasabi ko ito sa iyo dahil gusto kong makaalis ka dito sa lalong madaling panahon. Ang mga babae ay madaling tumanda kapag sila ay pagod, at ayokong maging matandang babae ka ng masyadong maaga, sabi ni Terence. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kinagat ni Akira ang kanyang mga ngipin sa galit, seryoso pa lang sana ang sasabihin niya, at ngayon ay bumalik na naman siya sa paksa, kung meron, sabihin mo na. 2,703. Wala akong masasabi sa ugali mo. Nagkibit balikat si Terence, medyo galit. Ako. Fine, Terence. Ano ang gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Si Akira ay walang magawa. Gusto mo ba talagang pilitin ako? Sinabi ko na sa'yo na may gusto ako, bakit ka? Oh, tapos wala akong sinabi. Ibinaba ni Terence ang kanyang ulo at hindi na binanggit ang paksa. Galit na galit si Akira, ngunit wala siyang magawa. Ayaw niyang mapahamak, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak nang siya ay nagpapanik, at habang siya ay umiiyak, ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang patak ng ulan, na nahuhulog sa mangkok. Hindi inaasahan ni Terence na iiyak si Akira. Umiiyak talaga ang malakas na babaeng ito. Gaano siya dapat magkamali? Hindi akalain ni Terence na ang biro niya ay masasaktan siya ng husto. Hindi niya nakayanan na makita ito at napabuntong hininga, kakausapin ko ang mga industriya ng Pablo at papapasukin ko ang mga bata sa tamang edad. Ang mga industriya ng Pablo, ang unang paaralan ay mayroon lamang isang gitnang paaralan, hindi isang paaralang elementarya. Kung kinakailangan, imumungkahi ko na magbukas sila ng elementarya para sa mga estudyante ng orphanage. Arg! Pwede ba talaga? Narinig ni Akira ang mga salita ni Terence at wala nang pakialam sa kanyang mga luha. Inilagay niya ang lahat ng kanyang iniisip sa mga bata sa orphanage at itinaas ang kanyang ulo, tinitingnan si Terence gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, kung gayon. Wala kang anumang karagdagang kondisyon, tama ba? Mga karagdagang kondisyon. Naintindihan naman agad ni Terence at napangiti siya, hindi, para lang sa orphanage. Mabuti naman, salamat. Tumayo si Akira at yumuko kay Terence, Terence, talagang mabuting tao ka. Alam ko na kung wala akong kasama sa puso ko, siguradong makakasama kita, pero ngayon, wala na talaga akong choice. I'm sorry. Ito ba ay isang mabuting tao card? Hinawakan ni Terence ang kanyang ilong. Ay, hindi ko alam. Umiling si Akira. Hehe, hindi ako susuko. Sabi ni Terence. Alam ko na. Walang magawang ibinaba ni Akira ang kanyang ulo at tinitigan si Terence, sige, kahit anong gusto mo. Ibabalik kita. Nang makitang malapit ng kumain si Akira, ayaw nang maupo roon ni Terence. Kung tutuusin, ito ay isang kalye ng pagkain, at mayroong maraming mga customer. Kung kukuha ng mesa sina Terence at Akira, makakaapekto ito sa negosyo ng amo. Pwede na tayo. Ang galing. Agad na tumayo si Akira at kinaway ang kanyang kamay, no need. Babalik ako mag-isa. Go do your work, don't worry about me. Sige, sabi niya.
Ngumiti si Terence. Tila ayaw ni Akira na manatili sa kanya ng isang minuto. Gayunpaman, ayaw siyang pabolaikin ni Terence. Kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan isusuot niya ang kanyang damit sa loob at magsuot ng maskara. Ikaw. Hindi mo ba ako pinababalik? Ang mabilis na tugon ni Terence ay nagparamdam kay Akira na medyo hindi totoo. Di ba sabi mo wag na? Ihahatid na kita. Tanong ni Terence. No need, aalis na ako. Palam. Umiling si Akira at mabilis na umalis. Umalis si Terence kasunod niya, ngunit pumunta siya sa ibang direksyon mula kay Akira. Nakahanap si Terence ng isang lugar kung saan walang tao at isinuot ang kamiseta. Ang kamiseta ay ang uri na maaaring magsuot sa loob at labas, at ito ay napakaangkop para sa mga panlabas na paglalakbay. Nagsuot din siya ng maskara, naging isang estranghero, tulad noong siya ay nasa palengke ng practitioner. Pagkatapos noon, muling pumunta si Terence sa harapan ng orphanage. Naghihintay na doon si Akira. Lalaking magnanakaw. Nakita ni Akira si Terence mula sa malayo at kumaway sa kanya ng may kagalakan at pananibik. Matagal na niyang inaabangan ito. Nawala ang kalungkutan niya noong kumain siya kasama si Terence. Para siyang ibang tao. Mapait na ngumiti si Terence habang naglalakad. Flying Sparrow, handa ka na ba? I told you to call me Akira. Why the Flying Sparrow? It sounds so far. Sabi ni Akira habang pinapalaki niya si Terence, ikaw lang ang dumating. Hindi ka nagmamaneho. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay nakita na niya ito sa kung saan, lalo na ang bag nito. Pero parang hindi niya dala tong bag na to last time. Naiintindihan na hindi inisip ni Akira si Terence, dahil hindi man lang niya napansin ang hitsura ni Terence noon. Paano niya mapapansin ang isang taong hindi niya gusto? Akira, I came here with someone. He's my master. He'll drive over later. Hintayin na lang natin siya. Sabi ni Terence. Oh, ang master mo. Nagulat si Akira, pinakilala siya ni Terence sa kanyang amo, ibig sabihin ba ay kinilala siya nito? Si Akira ay nawalan ng kanyang mga magulang mula pa noong siya ay bata pa, at ang kanyang kapatid na lalaki ay wala rin sa kanyang tabi, kaya siya ang may pinakamalaking kaisipan sa kanyang isip bilang kanyang Panginoon. Ang pagdadala sa kanya ni Terence sa kanyang amo ay nangangahulugan na nakilala siya nito, at ito ay nagpa-excite kay Akira. Oo, ngayon ko lang nalaman na siya pala ang kahalili ni Zhang Lijo, kaya naisipan kong pumunta sa puntod para tingnan. Hindi sinabi ni Terence kay Akira ang tungkol sa kanyang pangangatawan. Kung tutusin, sikreto lang na hindi niya basta-basta masasabi sa kanya, lalo na kapag siya ang lalaking magnanakaw. Ah! Kung gayon ikaw din ang tagapagmana ni Zhang Lijo. Nagnakawan pa kami ng isang puntod. Tumalon si Akira at nilabas ang kanyang dila, ibinibilang ba ito bilang panlilinlang sa iyong amo at pagsira sa iyong ninuno? Siyempre hindi natin makakalimutan to. Mapait na ngumiti si Terence, sa palagay ko, kahit nabuhay pa si Zhang Lijo, matutuwa pa rin siya na ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa Rob the Tomb at nakuha ang kanyang mga turo. Kung tutusin, lahat ay nais na ang kanilang sariling sekta ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Magiging masaya lamang siya kung kukunin natin ang kanyang gawain sa buhay. Totoo naman, tumango si Akira, tapos gamaan ang loob ko. O diba, kumain ka na ba? Kumain na ako. Casual na sagot ni Terence. Oh, kumain na din ako. Anong nakain mo? Tanong ni Akira. Nakatingin si Terence sa mga sasakyan sa kalsada, at nang makita niya ang Audi ni Boss Bale na nagmamaneho, bigla niyang sinabi, hindi ba sabay-sabay tayong kumain ng knife-cut noodles? Ah! Anong sabi mo? Knife-cut noodles. Natigilan si Akira. Oh! Napagtanto ni Terence na na-distract siya, sabi ko habang kumakain ako ng knife-cut noodles kasama ang master ko. Nandito na ang sasakyan niya, tara na. Oh, okay. Si Akira ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at medyo kinabahan nang marinig niya na nandito ang amo ni Terence. 2,704. Terence, naghintay ka ba ng matagal? Hindi nakilala ni Boss Bale ang maskara ni Terence, ngunit nakilala niya ang kanyang mga damit at bag. Natural niyang itinigil ang sasakyan at lumabas. Terence. Ano? Tinawag ka ba niya?
Lumingon si Akira kay Terence. Oh, ang tunay kong pangalan ay Lawrence Lane, random na nakaisip si Terence ng isang pangalan. Lawrence. Oh. Tumango si Akira. Ang kanyang pangalan ay katulad ng kay Terence, ngunit ang kanyang karakter ay 100,000 milya ang pagitan. Kung si Terence ay kahit 1/10 na kasing galing ni Lawrence, hindi niya kailangang pretuhin siya ng ganoon. Sa katunayan, ang mga mata ni Akira ay nabulag ng love beauty ay nasa mata ng tumitingin. Sina Terence at Lawrence ay iisang tao, ngunit itinuring niya sila bilang dalawang sukdulan. Alam ni Boss Bale na hindi niya dapat sinabi sa kanya ni Terence na itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit itinuro niya ang pangalan ni Terence ng biglaan. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Terence at binigyan ang kanyang sarili ng pangalan, at walang anumang kapintasan sa ibabaw. Kung hindi, malantad siya. Ito si Boss Bale, pwede mo ring tawaging Teacher Bale. Hindi na binigyan ni Terence si Akira ng masyadong maraming oras para mag-react at nagsimulang ipakilala si Boss Bale. Nice to meet you, Mr. Bale. Kaibigan ako ni Lawrence, Akira. Malumanay at magalang na yumuko si Akira kay Boss Bale, ganap na kakaiba sa karaniwang Akira. Haha, hello? Ang dami kong nababanggit sa'yo ni Terence. Magalang na sabi ni Boss Bale. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa maling sinabi. Ay, ganun ba? Nagulat si Akira maging ang guro ng lalaking magnanakaw ay madalas siyang banggitin, kaya tiyak na maganda ang impresyon nito sa kanya. Aalis na ba tayo ngayon? Let's scout the area tonight and enter the tomb tomorrow morning. Sabi ni Boss Bale. Sige, tara na. Masunaring tumango si Akira at sumakay sa kotse kasama si Terence, nakaupo sa backseat. Inutusan ni Terence si Boss Bale na magmaneho. Sa pagkakataong ito, si Terence ay hindi pumasok mula sa pasukan ng libingan kundi mula sa labasan. Ito ay magliligtas sa kanya ng mahabang paglalakbay at hindi ito masyadong mapanganib. Sa ilalim ng patnubay ni Terence, ang kotse ay mabilis na nakarating sa pinakamalapit na lugar, at kailangan nilang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Bumaba ang tatlo sa sasakyan at naglakad patungo sa labasan ng puntod. Silang tatlo ay may malaking pisikal na lakas. Bagamat hindi na practitioner si Boss Bale, wala siyang problema sa paglalakad ng malalayong distansya. Kaya lang hindi sapat ang bilis niya. Makalipas ang 1 oras, nakarating na silang tatlo sa open space sa harap ng exit ng Nichu. Ito ang lugar. Sabi ni Terence, sabay turo sa entrance. Oink oink. Tila naramdaman ng baboy ang aura ng libingan, at parang bahay ito. Nagsimula itong sumirit sa backpack ni Terence. Naalala lang ni Terence na nakalimutan niyang palabasan ang baboy ng Skybolt. Nakalimutan na niya ang tungkol sa batang ito. Malamang na matigas ito sa Skybolt na baboy, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang ingay pagkatapos matamaan ni Terence, at nang marating niya ang bakana ng libingan, hindi na niya ito nakayanan at tumahol upang alertuhan si Terence sa kanyang presensya. Anong tunog yan? Tumingin si Akira kay Terence, nalilito. Bakit pamilyar ang boses na ito? Parang, oh, ito ay Skybolt baboy. Mabilis na pinalabas ni Terence si Skybolt Pig para ilihis ang atensyon ni Akira. Napagtanto niya na hindi madaling magpanggap na dalawang tao, lalo na sa harap ng iisang tao nang hindi gaanong pinapansin ni Terence. Ah, itong batang ito. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Namimiss ko na siya. Gaya ng inaasahan, nabaling agad ang atensyon mo Akira kay Skybolt Pig. Binuhat niya ang maliit na lalaki at masuyong tumingin sa kanya. Pero maya-maya, nagulat siya, Mr. Clayface Pick na. Hehe, makakatulong ako sa iba para mag-improve ng strength. Hindi mo ba alam yan sa sinaunang puntod? Tanong ni Terence. Noon. Si Akira ay hindi gaanong kilala si Terence at hindi nagtanong ng mga detalye. Ngayon, hindi siya sigurado pero hindi na iyon mahalaga. Nagulat siya, maaari mo bang tulungan ang mga espiritong hayop na madagdagan ang kanilang lakas? Kung gayon, bakit hindi mo ito itaas sa Sky Class? Si Terence ay hindi nakaimik, I'm at my limit now. I can't go any further. Oh! Tumango si Akira. Ang mga salita ni Terence ang nagpabalik sa kanya sa realidad.
Oo, ang pagpapalaki ng isang espiritong hayop sa Sky Class, iyon ay isang biro. Mabilis na itinayo ni Terence ang tent. Nagdala siya ng 2 tent, isa para sa kanya at kay Boss Bale, at isa para kay Akira. Ang pagkain ay ang hardtack na dala niya. Matapos may tayo ang tent, naisip ni Akira na si Terence ay makikibahagi sa kanya ng tent at medyo nasasabik. As far as she was concerned, si Boss Bale ay isang teacher, kaya natural lang sa kanya na magkaroon ng sariling tent. Hindi niya inaasahan na papasok si Terence sa tent kasama si Boss Bale. Lalaking magnanakaw, magkasama kayo. Ayaw sumuko ni Akira. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa kasama si Terence. Kahit wala silang ginawa, buti na lang may private conversation. Tinutulungan ko si Mr. Bale na pagalingin ang kanyang mga sugat. Akira, kung hindi ka pagod, maaari mo kaming tulungang bantayan siya. Sabi ni Terence. Sige, maupo ako sa tabi mo. Muling natuwa si Akira. Bagamat hindi niya masyadong nakakausap si Terence nang nasa tabi niya si Boss Bale, kontento siya hanggat makakasama niya si Terence. Hindi umimik si Terence at umupo kasama si Boss Bale. Hinawakan niya ang palso ni Boss Bale, at ikaw Akira ay tumingin sa paraan ng pagpapagaling ni Terence nang may pagtataka. Lalaking magnanakaw, ginagamit mo ang iyong zinchi para tulungan ang iyong amo na gumaling. Nagtataka si Akira. Kahit na siya ay isang physical practitioner, alam niya ang kaunti tungkol sa spiritual practicing. Na-curious siya na makitang ginagamit ni Terence ang kanyang chi para tulungan si Boss Bale, dahil ba sa iisang sekta ay kaya mo itong gamutin, o kaya mo bang gamutin ang mga pinsala ng lahat? Pinapagaling ako ni Terence. Kung may tanong ka, pwede mo siyang tanungin mamaya. Huwag mo siyang istorbohin. Tumalon si Boss Bale, natakot na maistorbo ni Akira si Terence. Oh. Mabilis na tumango si Akira at tinakpan ang kanyang bibig. Narinig niya na ang mga spiritual practitioner ay hindi maabala kapag ginagamit nila ang kanilang sining, lalo na kapag gumagawa sila ng mahahalagang bagay. Ngunit siya ay isang physical na practitioner, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Ayaw niyang maapektuhan si Terence. 2,705. Hehe, ayos lang. Hindi alintana ni Terence, ginagawa niya ang 3 bagay ng sabay-sabay, nagpapagaling kay Boss Bale habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas at nakikipag-chat sa iyo Akira. Nang pumunta si Terence sa Jade Space para mag-cultivate, sinanay niya ang kakayahang mag-multitask. Kailangan niyang tiyakin na hindi siya nanganganib kapag siya ay naglilinang o nagpapagaling, kaya hindi naman big deal na kausapin ka na lang Akira, as for if you can heal the others, that will depend on the situation. Hindi natapos ni Terence ang paksa dahil ayaw niyang mangako kay Akira at mabaigo. Walang ganap, at hindi magagarantiyahan ni Terence ang anuman. Ngunit tila napakatapat sa kanya ni Drake. Hindi sinabi ni Drake kay Akira ang mga detalye ng pagpapagaling ni Terence, o hindi itatanong ni Akira ang tanong na ito. Hindi, magulo na naman. Umiling si Terence. Siya ang nagpagaling kay Drake, at siya ang lalaking magnanakaw, si Lawrence. Oh! May paraan ka ba para gamutin ang mga sugat ng aking amo? Nadama ni Akira na maaaring masyado siyang nagtanong. Maaaring kailanganin ni Terence na magbayad ng malaking halaga para pagalingin si Boss Bale, ngunit iyon ang kanyang amo. Wala siyang reklamo, pero ganoon din ba ang gagawin niya sa sarili niyang amo? We'll see when the time comes. Hindi agad pumayag si Terence dahil hindi niya masyadong alam ang nakaraan ng Dean. Akala niya ay may kwento ang Dean sa likod niya na walang nakakaalam, tulad ni Tito Fredo. Hindi makagalaw si Terence bago niya naunawaan ang mga kalamangan at kahinaan. Kung malaman ng mga kalaban ng matandang prinsipal at matonten siya, hindi ba siya mahihirapan? Narinig ni Akira ang perfunctory tone sa boses ni Terence, ngunit nasiyahan siya. Kung tutuusin, si Terence at ang kanyang amo ay ganap na estranghero. Ang paghiling sa isang estranghero na pagalingin ang isa pang estranghero ay medyo labis. Dapat ay pinag-isipan ni Terence ang kanyang relasyon bago sabihin iyon. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Boss Bale ang kanyang mga nasugatang meridian na gumaling sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Boss Bale ay bihasa sa alchemy at medisina.
Alam niya na walang elixir, kahit isang supreme grade great recovery pill, ang maaaring magkaroon ng ganoon kabilas at mahiwagang epekto. Hindi niya lubos maisip na ang anumang elixir ay magiging napakalakas. Hindi katakatakang si Terence ay naging kumpiyansa nang sabihin niya ang mga bagay na iyon may sarili siyang dahilan. Sa katunayan, ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay sapat ng kamangha-mangha para sa pagpapagaling ng mga tao, at ang pangalawang yugto ay mas mabilis, kaya naman labis na nabigla si Boss Bale. Tapos ka na. Ganyan ka na ba talaga gumaling? Tumayo si Boss Bale na hindi makapaniwala at ginalaw ang kanyang katawan. Nalaman niya na ang lahat ng kanyang mga pinsala ay nakabawi sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi alam ni Boss Bale kung ano ang sasabihin sa katotohanan na ang kanyang talamak na sakit sa napakaraming taon ay biglang nawala. Tapos ka na ba? Sobrang bilis. Nagulat din si Akira, akala niya ay pang-araw-araw na gawain ang pagtrato kay Boss Bale, at magiging mahabang proseso ito, ngunit parang napagaling niya si Boss Bale sa napakaikling panahon. Kung hindi alam ni Akira ang ugali ng lalaking magnanakaw, iisipin niya mga scammer lang sina Terence at Boss Bale. Hindi banggitin ang mga panloob na pinsala, kahit na ang mga normal na pinsala ay hindi maaaring gumaling ng napakabilis. Hehe, ayos lang. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga sugat ng iyong amo, sabi ni Terence. Mabutit alam mo na kaya kung magpagaling ng mga tao. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hindi maganda para sa akin kung masyadong maraming tao ang nakakaalam nito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Bago ka magpasya na ipagamot ang amo ko, hindi ko rin sasabihin sa kanya. Mabilis na saad mo, Akira. Pagkatapos ng insidente ng matinding pagnanakaw, mas naunawaan mo si Akira ang kasamaan sa puso ng mga tao. Natural na alam niya na may mga taong sakam, at kung sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa lalaking magnanakaw, magdudulot ito sa kanya ng maraming problema. Sige, Mr. Bale, patuloy ko bang dagdagan ang iyong lakas ngayon? Tanong ni Terence. Ngayon, hindi mo ba kailangan magpahinga? Medyo nagulat si Boss Bale katatapos lang niyang pagalingin ni Terence, at tiyak na naubos niya ang maraming purong enerhiya. Nagulat siya na tutulungan siya ni Terence na mag-level up ngayon. Hindi, kaya ako na. Magsimula na tayo, sabi ni Terence, subukan mong tapusin bago madaling araw bukas. Napakabilis mong tapos. Lalong nabigla si Boss Bale. Napagtanto na lang niya na ang kakayahan ni Terence ay lampas sa kanyang imahinasyon. Isang araw, si Terence ay maaaring maging pag-asa niya na muling itayo ang 5 elementong sekta at linisin ang gulo. Oo naman. Tumango si Terence, Mr. Bale, kailangan mo na lang gamitin ngayon ang iyong practitioner's arts. Wala ka nang dapat gawin pa. Masakit kapag nakalusot ka, pero bumabawi ka na sa iyong lakas, kaya dapat mabawasan ang sakit. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Boss Bale at nagsimulang i-channel ang arts habang sinabi ni Terence. Hinawakan din ni Terence ang pulso ni Boss Bale at nagsimulang iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Agad na naramdaman ni Boss Bale ang isang purong chi na pumapasok sa kanyang mga meridian, at habang siya ay nabigla, mabilis siyang nagsimulang mag-cultivate. Hindi nagtagal, si Boss Bale ay napunta sa Golden Class mula sa isang normal na tao, at naging isang early phase Golden Class Master. Hindi niya itinago ang kanyang lakas, at ang pagbabagong ito ay nagpalaglag sa panga ni Akira. Ngunit pagkatapos, ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng paghanga. Hindi lamang pinagaling ng lalaking magnanakaw ang mga sugat ng mga tao ng mabilis, ngunit nadagdagan din ang kanilang lakas. Kung totoo ito, makakabawi kaya ang kanyang amo sa sukdulan ng kanyang lakas noong bata pa siya. Ang din ng orphanage ay mukhang matandang babae, ngunit alam ni Akira na hindi siya ganoon katanda, siya ay 40 taong gulang pa lamang. Sa edad niyang ito, magmumukha siyang bata kung aalagaan niya ang sarili, pero puno ng kulubot ang mukha niya. Ang lahat ng ito ay sanhi ng kanyang panloob na mga pinsala. Hinaronggan nila ang kanyang mga meridian, at pilit na nabawi ng dinang ilan sa kanyang lakas, na naging dahilan upang tumanda ang kanyang katawan bago pa man siya tumanda. Kung mapapagaling siya ni Terence at gumaling sa kanyang mga sugat, malamang na mas bata siya ng maraming taon. Sa katunayan, tama ang hula ni Akira. Ganun din si Lola Sullivan.
Matapos siyang pagalingin ni Terence, mukha siyang dalagang nasa early 30s. Ibang-iba siya sa matanda. Tuwang-tuwa si Boss Bale kaya hindi siya makapagsalita. 2706. Sinabi nga ni Terence na maaari siyang makipag-usap kapag ginagamit niya ang sining ng kanyang practitioner, ngunit hindi kaya ni Boss Bale ayaw niyang magambala, kung sakaling pumasok siya sa chi deviation at ang kanyang bagong recover na mga meridian ay naharang at nabali muli. Golden Class Early Phase, Golden Class Early Phase Peak, Golden Class Middle Phase. Golden Class Mid Phase Peak, Golden Class Late Phase. Golden Class Late Phase Peak, Mystic Early Phase. Ang lakas ni Boss Bale ay patuloy na tumataas, at ang ekspresyon ni Akira ay nagbago mula sa pagkabigla at paghanga sa walang ekspresyon. Nasanay na siya. May kasabihan na nakasanayan na niya kapag nabigla siya. Si Boss Bale, sa kabilang banda, ay sanay na siyang mag-level up, at sa wakas ay naniwala siya kay Terence nang sabihin niyang makakarating siya hanggang sa Mystic Late Phase Peak. Sa wakas, naramdaman ni Boss Bale na huminto si Terence sa paglilipat ng chi sa kanya, at huminto ang kanyang lakas sa Earth Class Late Phase Peak. Tumayo siya at nagpakawala ng mahabang hininga, excited, Boss Bale, I am back. Maaari bang mabawi ng aking Panginoon ang lakas na ito? Tumingin si Akira kay Terence nang may pag-asa. Oo naman. Basta sigurado ako. Tumango si Terence. Salamat. Nagpapasalamat na tumango si Akira. Alam niya na kung maaari, tutuperin ni Terence ang kanyang salita dahil ang lalaking magnanakaw ay hindi isang taong madaling mangako. Terence, ganun ba talaga magical? Naka-recover na ako. Naramdaman lang ni Boss Bale na puno ng enerhiya ang kanyang katawan, at bigla siyang naging mas bata ng ilang taon. Mas na-refresh ang pakiramdam niya. Narito ang isang maliit na chi gathering pill, maaari mo itong inumin. Kumuha si Terence ng maliit na chi gathering pill at ibinigay ito kay Boss Bale. Ito. Hindi ba masyadong maganda, di ba? I'm already very grateful for this, and I still want your pills. Boss Bale was a little embarrassed. Teacher Bale, hindi ba ikaw ang guro ni Lawrence? Bakit ang galang mo pa rin? Napansin ni Akira na kakaiba sa kanyang mga mata, natural lang para sa isang disipulo na magbigay ng isang bagay sa kanilang Panginoon at tumulong sa pagpapagaling sa kanya walang gaanong maipaliwanag, ngunit ang labis na pasasalamat ni Boss Bale ay tila hindi isang master-disciple relationship. Ang isang guro ay hindi maaaring tumanggap ng mga bagay mula sa isang estudyante. Umiling si Boss Bale. Sige, Teacher Bale, sinabi na ni Akira. Bakit ang galang mo pa? Pinilit ni Terence ang tableta sa mga kamay ni Boss Bale. Alright, since that's the case, I will not be polite. Huminga ng malalim si Boss Bale, ininom ang tableta, at direktang nilunok ito. Isang stream ng purong zinchi ang kumalat sa kanyang dantian, at mabilis na napabuntong hininga si Boss Bale, pinaikot ang kanyang inner force heart technique upang matuno ang nakapagpapagaling na epekto ng tableta. Tumingin si Akira kay Boss Bale nang may inggit at bumulong kay Terence, lalaking magnanakaw. Gusto ko ring linangin ang panloob na chi. Maaari mo ba akong tulungan? Oo naman. Sumang-ayon si Terence nang walang pag-aalinlangan, ngunit mayroon ka bang angkop na sining ng espiritual na practitioner? Oo. Sabi ng kapatid ko, may ancestral secret technique daw ang pamilya ko na bagay para matutunan ng mga babae. Iyan ang sining ng spiritual practitioner, maaari mo ba akong tulungang madagdagan ang aking lakas? Sabi ni Akira. Posible ito. Tumango si Terence, pero bakit hindi nagsasanay ang kapatid mo? By the way, kailan ka pa nagkaroon ng kuya? Naku, wala akong oras para sabihin sa iyo. Nahanap ko na ang nawawala kong kapatid. Siya ay tinatawag na Drake, siya ay isang lalaking kinaiinisan ko ang nagdala sa akin dito ng isang manliligaw. Sai, bagamat nagpapasalamat ako sa kanya, nasa puso na kita, hindi ko siya masasabing oo. Napabuntong hininga si Akira. Oh, anong pangalan niya? Tanong ni Terence na parang walang alam. Muntik na niyang ibigay ang sarili niya ngayon, at kailangan niyang alisin sa sarili ang hinala. Kung hindi, malalaman ni Akira sa madaling panahon. Siya.
Kalimutan mo na, hindi mo pa rin naman siya makikilala, huwag na natin siyang pag-usapan. Hindi sinabi ni Akira ng malakas ang pangalan ni Terence. Natatakot siya na ang lalaking magnanakaw ay magdudulot ng gulo para kay Terence. Medyo makapangyarihan na ngayon si Terence, at natakot si Akira na ang lalaking magnanakaw ay dahado kung hindi niya ito kalaban, kaya hindi niya ito binanggit. Let's talk about my family's ancestral secret art. This spiritual cultivation method is pure yin. Ito ay sinasabing napakalakas na sinaunang cultivation method. Hindi ito kayang linangin ng mga lalaki, ang mga babae lang ang makakagawa nito. Oh! Iyan ay napaka-magical, ito ay dapat na isang napaka-espesyal na pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan, kung hindi, hindi ito matatawag na pamana ng pamilya. Alam ni Terence ang ilang kakaibang sining na maaari lamang gawin ng mga partikular na tao. Halimbawa, ang sining ni Trixie, at ang sarili niyang sining, hindi ba puro yang arts din sila? Ang mga babae ay hindi maaaring magtanim ng alinman, ito ay ganap na kabaligtaran ng Akira. Oo, ito ay medyo mahiwaga. Sinabi ng kapatid ko na kukunin niya ito para sa akin kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, sabi ni Akira. Sige, tutulungan kitang pag-aralan ito pagdating ng panahon. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Kailangang pagbutihin ng kaunti ang lakas ni Akira. Kung hindi, siya ay masyadong mahina at palaging gumagawa ng mga mapanganib na bagay. Hindi naramdaman ni Terence na ligtas siya. Ikaw Akira ay napakasaya. Bagamat hindi siya binigyan ng direktang sagot ng lalaking magnanakaw patungkol sa kanyang amo, pumayag itong tulungan siya ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Akira na talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Si Boss Bale ay isang matiigang tao. Bagamat medyo masakit ang breakthrough ng maliit na reversion pill, walang bakas nito mula sa ekspresyon ni Boss Bale. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kalooban, si Boss Bale ay hindi na makakapagpatuloy hanggang ngayon matapos ang kanyang mga meridian ay ganap na nawasak ng chi deviation. Salamat, Terence. Si Boss Bale, nakakapasok lang sa Earth class, ay nagpapasalamat kay Terence, ngunit sa lakas ko ngayon, nakakagawa lang ako ng Golden class second level elixirs. Hindi ako makakagawa ng Golden class third level elixirs, hindi makakasabay ang chi supply ko. Tumango si Terence. Si Boss Bale ay isang Golden Class second level na ngayon, at kasama sina Francine at Jenny, kung ang pinagsamang pag-atake na iyon ay talagang gumana, si Terence ay dapat na makagawa ng pangatlong antas ng elixir ng walang problema. Isang chant lang ang natutunan ng bawat practitioner, at hindi kayang baguhin ni Terence ang sarili niya. Sinabi ko na, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay. Maliwanag na ngayon. Dapat ba tayong magpahinga sandali bago pumunta sa puntod, o dumiretso na tayo sa puntod? Just go. I'm full of energy now. I don't need to rest at all. At saka, hindi na ako makapaghintay. Sabi ni Boss Bale. Ano ka ba, Akira? Lumingon si Terence kay Akira. I'm fine with it too. Nakapagpahinga din ako ng ilang sandali bago ito. Umiling si Akira na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Dahil iyon ang kaso, tumayo si Terence at binigyan ng lahat ng isang pakete ng hardtacks. Pagkatapos ay pumasok siya sa libingan kasama sina Boss Bale, Akira, at Skybolt na baboy sa pamamagitan ng pintuan ng buhay. 2707. Malamig na ang panahon, at pagpasok nila sa libingan, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod. Ang libingan ay mas nakakatakot, at ikaw Akira ay naglabas ng isang searchlight upang liwanagan ang daanan sa unahan. Ang baboy ay nanirahan dito sa loob ng libu-libong taon, kaya pamilyar na pamilyar ito sa kapaligiran. Sa pangunguna ng baboy, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang panganib. Sa katunayan, si Terence ay hindi nakaranas ng anumang panganib sa huling pagkakataong bumalik siya. May mga bitag at nakatagong armas sa daan, ngunit lahat sila ay naakit ni Hyo. Ang mga bitag na ito ay isang beses na paggamit, at hindi ito gagana pagkatapos gamitin. Kaya napakabilis, nakarating silang tatlo sa tarangkahan ng buhay at kamatayan.
Ang libingan ay madilim at nakakatakot, ngunit ito ay naging maayos. Tuwang-tuwa si Boss Bale, handa siya, alam niyang pangalawang beses na ni Terence at Akira, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-smooth. Paano tayo pupunta ngayon? Excited na tanong ni Boss Bale. Ito ang tarangkahan ng kamatayan, at sa loob ay ang kabaong ng ninuno ni Zhang Lijiu, at pati na rin ang lugar kung saan dating tinitirhan ng baboy na Skybolt. Walang laman sa loob, at dito iniimbak ni Ancestor Zhang Lijiu ang kanyang mga gamit. Ang Siyam Kung Fu Shi na karayom at ang Chi Gathering Pill ay natagpuan dito. Hahanapin muna namin ang mga gamit, at pagkatapos ay magbibigay kami ng respeto sa ninuno ni Zhang Lijiu, paano iyon? Sabi ni Terence. Sige, susundin ko ang ayos mo. Gusto munang magbigay galang ni Boss Bale sa kanyang mga ninuno, ngunit alam niyang nag-aalala si Terence sa kondisyon ng kanyang katawan. Gusto niyang hanapin muna ang pisikal na libro. Sa mga tuntunin ng seniority, si Terence ay disipulo ni Zhang Lijiu, at si Boss Bale ay naging disipulo niya sa maraming henerasyon. Iginagalang siya ni Terence bilang kanyang Panginoon, ngunit hindi nang ahas si Boss Bale na humingi ng sobra kay Terence. Kung gayon ay pumunta tayo at tingnan. Dahil doon, dinala ni Terence si Boss Bale sa bookshelf na kinaroroonan nila noon. Mr. Bale, tingnan mo muna ito, sabi niya kay Boss Bale. Mabilis na napatingin si Terence sa stand, ngunit hindi niya nakita ang mga medikal na tala ni Zhang Lijiu. Hindi niya alam kung may libro ba tungkol sa mga kakaibang pangyayari ni Zhang Lijiu, ngunit wala siyang impresyon dito. Tumango si Boss Bale at nagsimulang maghanap ng mabuti sa mga stand. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya pinalampas ang pamagat sa gulugad ng bawat libro. Walang masyadong libro sa shelf, kaya hindi kinailangan ni Boss Bale Long na magbasa mula umpisa hanggang wakas. Nang matapos siya, umiling siya at sinabing, hindi. Oh, Tere, punta tayo sa showroom para tingnan. Walang masyadong pag-asa si Terence, nagsisimula pa lang siya sa simula. Aalis na sana ang grupo nang biglang sumigaw si Akira, Anong meron? Akira. Lumingon si Terence at tumingin kay Akira. Itong bookshelf na to parang may nahawakan. Itinuro ni Akira ang isa sa mga libro sa ibaba ng shelf. Ano? May hinawakan. Tumindig ang balahibo ni Terence habang siya ay pawisan ng malamig. Si Terence ay isang practitioner at hindi natatakot sa mga multo, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang bagay na ito ay hindi umiiral. Saan nanggaling ang bagay sa Jade? Oo, ako nga. Ang istenteng ito ay dapat na hindi ginalaw sa loob ng libu-libong taon, seryosong sabi ni Akira, kaya may patong ng alikabok sa stand at gulugod. Ngunit tingnan mo, sa ilalim ng aklat na ito. Si Terence at Boss Bale ay sabay na yumuko at tumingin sa librong itinuturo ni Akira. Gaya ng inaasahan, may bakas ng paggalaw sa bakanteng espasyo sa harap ng libro. Mayroong isang layer ng alikabok sa lahat ng dako maliban sa harap ng libro, na may vertical groove. Malamang na may nagbunot ng aklat na ito kamakailan, at naalis ang alikabok. Walang pakialam si Boss Bale, ngunit nakaramdam ng lamig si Terence sa kanyang gulugod. Ang sinaunang libingan na ito. Baka may ibang nakarating dito dati. Ito ay dahil sa unang pagkakataon na pumunta siya sa libingan, maging ikaw Akira, matandang Hei, o Hugh, wala ni isa sa kanila ang humipo sa mga libro sa mga stand. Tiningnan nga ni Hugh ang mga pangalan ng mga libro, ngunit hindi niya ito hinawakan ng kanyang mga kamay. Malinaw itong naalala ni Terence, ngunit ngayon, naantig ang isa sa mga libro. Sa paghusga mula sa mga marka, ang libro ay kinuha at ibinalik hindi hihigit sa 3 buwan na ang nakakaraan. Ito ay makikita mula sa pagkakataon na ito, kaya imposibleng may bakas ng huling pagkakataon na siya ay dumating. Ang tanging paliwanag ay may pumasok muli sa libingan, inilabas ang aklat, at ibinalik. Ngunit ano ang layunin ng paggawa nito? Humihingal din si Akira, ang tanging mga taong nakakaalam tungkol sa libingan ay hinatulan ng kamatayan, at siya at ang lalaking magnanakaw ay tiyak na hindi na bumalik. Maaaring si Hyo ang babaeng magnanakaw. Si Terence ay iniisip din si Hyo, ngunit ang taong ito ay duwag. Walang dahilan para bumalik siyang mag-isa.
Dagdag pa, ang mga kapaki-pakinabang na bagay ng libingan ay kinuha lahat noong nakaraan, ano ang silbi ng kanyang pagbabalik. Narinig din ni Terence na si Hugh ay ikinulong ng Hidden House York, at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumabas. Forget it. Tingnan natin kung anong klaseng libro ito. Sabi ni Terence. Inilabas ni Akira ang libro, at si Terence ay nakatutok kay Jade. Sa kabutihang palad, walang paggalaw, na nangangahulugan na walang panganib. Labis na natakot si Terence na ang aklat ay isang bitag na ginawa ng isang tao upang akitin sila. Isa itong aklat ng himala at himala na isinulat ng isang gumagala-gala na doktor, ngunit iba ang nakita ni Terence nang bumukas siya sa unang pahina. Isa nga itong librong, Miracle Doctor, ngunit ang mga blankong puwang ay napuno ng sulat kamay, lahat ng ito ay nasa maliit na regular na script. Ito ay ang parehong sulat kamay bilang ang personal na mga tala na natagpuan ni Terence sa nakaraang aklat ni Zhang Liju. Maliwanag na galing din ito kay Zhang Liju. Ito na. Ito ang aklat ng Grandmaster ng mga kakaibang bagay. Tuwang-tuwang tiningnan ni Boss Bale ang libro sa mga kamay ni Terence, at itinuro ang mga salita, idinagdag ito ng Grandmaster sa libro ng ibang tao, at nagbigay ng ilan sa kanyang sariling mga opinyon. Tungkol naman sa problema sa katawan ng alchemist, unang binanggit ito sa aklat na ito, kaya normal lang para sa Grandmaster ni Zhang Liju na gawing perpekto ito pagkatapos basahin ito. Kaya ganon. Kung ganoon, nakita talaga namin ang hinahanap namin. Sabi ni Terence, natulala habang nakatingin sa libro. 2,708. Kung inalis ng taong nagbabasa ng libro ang libro, malamang na baligtarin nila ang libingan at hindi na nila makikita ang gusto nila. Titingnan ko ngayon ang problema ng pangangatawan mo. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Boss Bale ang kanyang flashlight at sinimulang basahin ng mabuti ang nilalaman ng libro. Si Terence at ikaw Akira ay hindi nang ahas na istorbohin sila, tahimik na naghihintay sa gilid para sa mga resulta ni Boss Bale. Ang oras ay lumipas ng napakabagal sa oras na tulad nito, at si Terence ay naghintay lamang ng kalahating oras, ngunit parang kalahating araw. Sa wakas, ibinaba ni Boss Bale ang libro at mariing tumango. Sa notebook na ito, detalyadong ipinaliwanag ng founder ang mga problema ng pangangatawan ng isang cultivator at nagbigay ng paraan para mapatunayan ito. Oh! Anong ibig mong sabihin? Mabilis na tanong ni Terence. Ang katawan ng magsasaka ay nahahati sa 3 katangian, totoo, mali, at ilusyon. Ang mga tunay na katangian ay likas na katangian. Gaano man karaming katangian ang taglay ng isang magsasaka, maaari silang magsanib at umikot sa isa't isa ng napakahusay. Ito ay likas, kaya walang anumang salungatan sa pagitan ng bawat katangian. Kahit na magkakontra sila sa isa't isa, hindi sila magdudulot ng circulation sa katawan. Sabi ni Boss Bale. True attribute, false attribute, at illusionary attribute. Bulong ni Terence sa sarili, at naalala na ang rock candy ay may peking jade heart body. Mabilis niyang sinabi kay Boss Bale, maaaring ang katangiang ito ay ang maling katangiang binanggit sa aklat. Tama, peking attribute ang attribute na ito. Tumango si Boss Bale at sinabing, ang ganitong uri ng katangian ay likas. Ito ay umiiral sa katawan kapag ang cultivator ay ipinanganak. Gayunpaman, bago ang katangiang ito ay i-activate, ito ay hindi makakaapekto o sumasalungat sa tunay na katangian sa katawan. Kapag ito ay na-activate, ito ay maaaring i-activate kasama ng kaukulang medicinal pill. Halimbawa, ang Ice Heart Jade Bone Pill, ang isang katangian ay hindi maaaring mag-activate ng maling katangian ng tubig ng yelo, pagkatapos ng isang katangian ay hindi ma-activate ang ice water. Mula sa tunay na katangian kung ang katawan ng magsasaka ay mayroon ding iba pang mga katangian, sa halip, ang mga katangiang ito ay bubuo ng isang bagong ikot. So that's the case, then what about the void attribute? Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit napakahalaga ng tableta sa batong candy. Maaari nitong baguhin ang konstitusyon ng katawan ng isang tao, gawing totoo ang peking isa.
Ang tinatawag na void attribute ay kapag ang katawan ng cultivator ay walang ganoong katangian sa simula, ngunit pagkatapos uminom ng kaukulang medicinal pill o paglilinang ng ilang espesyal na mental cultivation method, ang attribute na ginawa sa katawan ay tinatawag na void attribute. Sabi ni Boss Bale, halimbawa, ang isang tao na may katangiang kahoy sa kanyang katawan ay magkakaroon ng katangiang sunog pagkatapos uminom ng nakakapasong apoy na tableta. Maaari siyang maging alchemist. Hanggat ang mga katangian sa kanyang katawan ay hindi lalampas sa 3, hindi sila magpipigil sa isa't isa. Hindi na rin kailangang umikot. Ang void attribute at ang tunay na katangian ay maaaring magkasabay. Sa madaling salita, ang mga katangian sa aking katawan ay pawang void attributes. Ngunit hindi pa ako umiinom ng anumang table task na maaaring makapagpabago sa aking pangangatawan, sabi ni Terence, nagulat. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit sinasabi nito na ang isang kayamanan ay maaaring gamitin upang subukan ang mga katangian ng katawan, kung ito ay totoo o mali o ilusyon. Pero, ngayon parang walang duda na may void attribute sa katawan mo. Sabi ni Boss Bale. Tumango si Terence. Hindi kaya na dagdagan ng sining ng Dragon Mastery ang kanyang mga katangian. Ito ang tanging paliwanag. Hindi siya umiinom ng kahit anong pills para mabago ang kanyang pangangatawan. Kung tungkol sa paraan ng paglilinang ng kaisipan, mayroon lamang isa. Parang walang duda. Mayroon bang anumang paraan upang harapin ang void attribute? Tanong ni Terence. Oo. Pero hindi binanggit dito ang pamamaraan. Kaunti lang ang binabanggit. Ang mga detalye ay naiwan lahat sa silid-aklata ng sekta. Medyo nanghihinayang sabi ni Boss Bale. Yung library ng 5-element sect. Tanong ni Terence na bahagyang buntong hininga. Tama, pero sa status ko ngayon, hindi na ako makakabalik para tingnan. Paumanhin na sabi ni Boss Bale. Naiintindihan ko. Tumango si Terence. Kung babalik si Boss Bale, maaaring hindi na siya makabalik ng buhay, kaya hindi na siya hinayaan ni Terence na makipagsapalaran. Ano ang masasabi mo tungkol sa solusyon dito? Tanggapin mo ang mana. Sinabi ni Boss Bale, sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, ang void attribute ay maaaring mamana. Ang cultivator ay maaaring pumunta sa pinanggalingan ng void attribute at pasiglahin ito. Kung kaya niyang pasiglahin ang origin attribute ng attribute, maaari niyang makuha ang inheritance at direktang i-promote ang void attribute sa kanyang katawan sa isang tunay na attribute. Ibig sabihin kailangan kong tanggapin ang mana na parang rock candy. Tanong ni Terence, nagulat. Tama, ngunit ang kanilang mga mana ay may totoo o mali na mga katangian, at hindi nila kailangang i-level up ang kanilang mga katangian. Maaari nilang direktang matanggap ang mana at makuha ang pinagmulang enerhiya. Ngunit iba ka. Kailangan mong gumamit ng isang espesyal na pamamaraan, katulad ng isang pormasayon, upang pasiglahin ang pinagmulang katangian mula sa pinagmulan ng katangian at baguhin ang iyong katangian ng konstitusyon. Paliwanag ni Boss Bale, nasa library ng 5-element sect ang paraan ng pagse-set up ng array at pag-activate nito. Wala ako nito. Ang librong ito ng mga kakaibang pangyayari ng Founding Master ay hindi binanggit ng detalyado. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Terence. Siya ay pumunta sa libingan na may kagalakan, ngunit nalaman ang tungkol sa problema ng kanyang konstitusyon. Sa huli, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang paraan ng pagbabago ng kanyang konstitusyon ay nasa 5 elementong sekta, at hindi ito makuha ni Terence ngayon. Huwag kang masyadong madismaya. Sa bilis ng paglaki ng iyong lakas, maaaring hindi na masyadong malayo ang araw na bumalik tayo sa sekta ng 5 elemento. Tinapik ni Boss Bale ang balikat ni Terence. Naiintindihan ko. Tumango si Terence. Kung wala ang balita ni Boss Bale, hindi siya makakagawa ng elixir o makakapagpabago ng kanyang pangangatawan, ngunit mahirap tanggapin na nakakita siya ng pag-asa at ngayon ay wala na. Ayon sa sinabi mo, hanggat nahanap natin ang pamamaraang ito, tiyak na matagumpay nating mapapalitan ang katawan. Tanong ni Terence. Hindi iyon ang kaso. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang baguhin ang pangangatawan ng isang tao.
Kahit na mayroong dalawang tao na may void attribute na nakatayo ng magkasama upang tanggapin ang mana, ang isa sa kanila ay maaaring mab-igo, o pareho silang mab-igo. Sabi ni Boss Bale. Magtagumpay kaya silang dalawa? Tanong ni Terence. Imposible iyan. Ang ganitong uri ng pinagmulan ng katangian ay nagbabago sa pangangatawan ng mana, at maaari lamang itong ilabas isang beses bawat taon. Kung ang isang tao ay magtagumpay sa mana, ang isa ay walang pagkakataon. Kahit na ang taong ito ay matagumpay na makatanggap ng mana kapag siya ay nag-iisa, hindi niya matatanggap ang mana sa parehong oras. 2,700 at siyam. Umiling si Boss Bale at nagpaliwanag, pero iba ang pinanggalingan ng enerhiya. Maaaring tanggapin ng mga magsasaka na may angkop na pangangatawan ang pamana ng pinagmulang enerhiya at maging tagapagmana. Walang limitasyon dito. Ang isa ay ang pamana ng pag-unawa sa kapangyarihan, habang ang isa ay ang pagpapasigla ng pinagmulang katangian ng pisikal na pagbabago. Ang dalawa ay may mahahalagang pagkakaiba. Ang una ay ang iyong sariling pangunawa. Wala kang mapapala ng biglaan, ngunit ang iyong landas sa paglilinang sa hinaharap ay magiging mas maayos. Ang pangalawa ay upang makuha ang origin attribute na ito. Kaya ganyan. Nakahinga si Terence, hindi sayang ang biyaheng ito. Kahit papaano ay may alam siya tungkol sa tagapagmana, na nangangahulugan na kahit natanggapin ni Trixie ang mana, hanggat hindi niya gagawin ang mapanganib na bagay na iyon, makakakuha lamang siya ng benepisyo ng mas mabilis na bilis ng pagsasanay. Kaya, pagkatapos tanggapin ni Trixie ang mana, maaari pa rin itong tanggapin ng Rock Candy, Althea. Hanggat kayang baguhin ni Terence ang kanyang katawan, maaari niyang palitan si Trixie. Sa isiping iyon, nagpasya si Terence. Kinailangan niyang magtrabaho ng husto at maabot ang Sky Class sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay patuloy na itaas ang lakas nina Boss Bale, Jenny, at Francine. Kahit na hindi siya mismo ang gumawa ng elixir, maaari niyang hilingin sa tatlo na tulungan siya. Sa ganitong paraan, kahit na si Terence ay hindi maaaring maging isang refiner at hindi matupad ang kondisyon na maging asawa ni Rock Candy Trixie, hindi talaga naisip ni Terence. Gusto niyang si Rock Candy ang maging munting asawa ni Trixie dahil gusto niyang alisin ang pride nito. Hindi siya masanay sa malamig at mapagmataas na ugali nito, ngunit kumpara sa kaligtasan ni Trixie, mas mahalaga si Trixie. Ayon sa aklat na ito, ang kayamanan na maaaring makilala ang pangangatawan ng isang magsasaka ay nasa huling batong pinto. Tere at tingnan natin. Sabi ni Boss Bale, ngunit pagkatapos ay pinaalalahanan niya, narito, si Master Zhang Lijiu ay nagpahiwatig din sa amin na mayroong isang nakal-alasong fog sa huling batong pinto, at ang mga matamaan nito ay mawawala ng paningin, ngunit mayroong isang silid na panlunas dito. Hanggat isang tao sa parehong industriya ang nakakaalam ng gamot, maaari nilang gamutin ito. Oh! Napakurap-kurap si Terence, naiisip muli si Hugh. Tila nahulaan ni Zhang Lijiu na may darating sa puntod na ito sa hinaharap, ngunit ang mga bagay na ito ay para sa mga doktor o alchemist, hindi siya magpapakita ng anumang awa sa isang simpleng sepulchre tulad ni Hugh. Kung sinuri ng taong ito ang mga libro sa mga bookshelf, tiyak na isa siyang manlalakbay. Natural, hindi siya maaapektuhan. Kahit na hindi suriin ng manlalakbay ang mga libro, magagawa niyang i-detoxify ang kanyang sarili pagkatapos maapektuhan. Ang nasa isang trahedya ay isang tulad ni Hugh. Ang nakakabahala kay Terence ay ang librong ito ay nabuklat noon, maaaring alam ng mga tao ng libingan na ang aklat na ito ay nagpapahiwatig ng mekanismo sa huling batong pinto, kaya't sinuri nila ito. Dahil alam na niya ang mekanismo, bakit niya pa ito sinuri? Baka nandito siya para tingnan ang antidote formula. Hindi maisip ni Terence kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ang libingan na magnanakaw ay dapat na sa huling batong pinto. Tere na at tingnan natin. Huminga ng malalim si Terence, umaasa na ang kayamanan na kailangan niya ay hindi kinuha ng Tomb Raider na ito. Kung hindi, mag-aaksaya siya ng oras dito. Naglakad silang tatlo patungo sa huling pinto ng bato, ngunit hindi sila pumunta sa showroom. Inilagay ni Terence ang kanyang kamay sa pintuan na gawa sa bato, naghihintay sa Jade na magbigay sa kanya ng senyales.
Hindi magagarantiyahan ni Terence na ang Tomb Raider ay hindi nag-set up ng anumang mga bagong bitag, o ang taong nasa libingan pa rin. Ang Jade ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mga senyales ng babala, at iyon ay nagpapahinga sa kanya ng kaunti. Tinulak niya ang pinto. Gayunpaman, naisip ni Terence ang isang problema. Tama, sinabi ng mga tala medikal ni Zhang Lijiu na wala siyang anak, walang mga disipulo, kaya ano ang sekta ng 5 elemento? Well, ito ay napaka-normal. Sabi ni Boss Bale, sa 5 elementong sekta, kami lang ni Albert ang may mga disipulo. Si Albert ay walang mga disipulo. Gayunpaman, makalipas ang 1,000 taon, ang mga disipulo ng 5 elementong sekta ay tatawagin din siyang Grandmaster. Normal lang ito. Ang walang mga disipulo ay nangangahulugan na walang mga disipulo na maaaring magmana ng sekta sa akin. Parehong sekta. Kaya ganyan. MS Bale? Tingnan mo? Tumango si Terence, alin dito ang ginagamit upang subukan ang konstitusyon ng isang tao? Inilibot ni Boss Bale ang silid, at tinitingnan din ni Akira ang mga gamit sa silid. Bago pa makapagsalita si Boss Bale, nagsalita muna si Akira, lalaking magnanakaw, may nakarating din dito. Oh! Hindi masyadong nagulat si Terence. Sa kasaysayan ng mga kakaibang pangyayari na inilabas dati, ito ay normal para sa mga bagay na mahawakan. Ang inaalala ni Terence ay kung ang mga bagay na hinahanap niya ay naalis na ba. Narito, may humipon nito. Hindi masama ang memorya ni Akira, at magaling siya sa pagmamasid. Itinuro niya ang isang stand sa harap ng higa ni Zhang Lijiu at sinabing, mukhang may parang insenso dito, pero inalis ito. Tingnan mo, may mga bakas pa ng mga bagay na inaalis. Oh! Isang insenso burner. Tumingin sina Terence at Boss Bale sa direksyon na itinuturo niya. Gaya ng inaasahan, may pabilog na marka sa stand. Walang alikabok dito, ngunit ang paligid ng orihinal ay natatakpan ng alikabok. Napatunayan na may nakalagay dito dati, pero inalis. Oo, sa palagay ko ay walang gumalaw ng kahit ano sa silid na ito dati. Maliban sa 2 librong kinuha mo, walang ibang kumuha ng iba. Sabi ni Akira pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tumango si Terence. Maraming kinuha ang matandang He sa showroom, ngunit wala siyang kinuha rito. Dumating si Hugh dito na may layunin, kaya wala siyang kinuha. Si Akira ay hindi rin maaaring kumuha ng anuman, o hindi niya sasabihin iyon. Hindi rin sana ito hinawakan ni Amara at Julian. Parang kinuha ng iba ang sinasabi ni Akira. Sumimangot si Terence, insenso burner. Bigla siyang may naisip. Mayroon talagang isang bagay na katulad ng isang insenso burner dito, ngunit ito ay hindi isang insenso burner, ngunit isang nakapagpapagaling na kaldero. Hindi naisip ni Terence na maging alchemist noon, kaya hindi niya gaanong pinansin ang kalderong ito. Kung hindi, kinuha na lang niya ito. Si Terence ay napuno ng panghihinayang sa isiping iyon may naalala lang siyang mahalagang bagay. Noon, ang Right Coiling Tiger ay nagbigay sa kanya ng pagod na medicinal cauldron nang makipagpalitan siya ng mga gamit sa kanya. 2,710. Pakiramdam ni Terence ay nakita na niya ito sa kung saan, ngunit hindi niya ito maalala. Ngayong pinaalalahanan siya ni Akira, bigla niyang naalala na ang kaldero ng gamot na dala ni Pancho ay halos kapareho ng nakita niya sa puntod ni Zhang Lijiu. Kung bakit ito magkamukha, hindi ito eksaktong pareho, medyo malabo rin ang impresyon ni Terence dito. Hindi niya maalala kung ano ang hitsura ng kaldero. Ngunit, ano man ang mangyari, naunawaan ni Terence na napalampas niya ang isang magandang item. Ang kalderong ito ay talagang isang mahusay na bagay, ngunit ito ay inalis. Umiling siya at nagpasya na huwag munang isipin ang kaldero sa ngayon. Humarap siya kay Akira at nagtanong, bukod sa kalderong iyon, may iba pa bang kinuha? Wala akong nahanap. Umiling si Akira. Sa sandaling ito, napabulalas din si Boss Bale, nahanap ko na. Ang kayamanan na iyon ay nasa ilalim ng istenteng ito. Tumingin sina Terence at Akira sa direksyon na itinuturo ni Boss Bale. Ito ay isang malaking bilog na butil, at mukhang kulay abo. Mukhang wala namang maganda.
Kahit na may pumunta kay Rob the Tomb, malamang makakalimutan nila ang malabato na bagay na ito. Paano ko ito gagamitin? Tanong ni Terence habang nakatingin sa orb. The way to use it is actually very simple. You just need to place your hand on it and circulate the mantra. Ayon sa kulay na ipinapakita ng butil, matutukoy ko ang katangian ng iyong pangangatawan. Sabi ni Boss Bale. Oh, sige. Tumango si Terence at inilagay ang kanyang kamay sa butil gaya ng sinabi sa kanya. Sinimulan niyang i-circulate ang sining ng Dragon Mastery, at ang kulay abong butil ay nagbago agad ng hitsura nito. Mayroong 7 kulay sa butil, ngunit wala sa mga ito ang partikular na maliwanag. Buwang sila sa gitna. Nakita ni Boss Bale ang kulay ng malaking butil, at ang kanyang mukha ay labis na nagulat at kamangha-mangha. Matagal siyang hindi nakaimik, at pagkaraan ng mahabang panahon, kilabot na sabi niya, actually yung 5 elemento at 7 pangangatawan. Gayunpaman, ang bawat katangian ay isang ilusyon na katangian. Walang tunay o peking katangian sa katawan mo. Oh, 5 elements and 7 physics. They were all void attributes. Anong klaseng pangangatawan yan? Natigilan si Terence, nagulat sa sinabi ni Boss Bale. Nasa kanya talaga ang 5 elemento at 7 pangangatawan, ngunit lahat sila ay walang bisang katangian at wala sa mga ito ang tunay na katangian. Tama. Ayon sa mga tala, kung ang bawat katangian ay may isang kulay, ang 5-element sphere na ito ay maaaring magpakita ng kabuoang 7 kulay, na kumakatawan sa ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, at ang mga katangian ng yelo at ambon na nagmula sa mga katangian ng tubig. Ipinaliwanag ni Boss Bale, kung ito ay isang ganap na solid, maliwanag na color bar, kinakatawan nito ang tunay na katangian. Kung ito ay isang semi-solid na color bar, ito ay kumakatawan sa isang peking katangian. Gayunpaman, ang guwang, madilim na kulay na bar na ito ay kumakatawan sa isang peking katangian. At ang 5 elementong 7 pangangatawan ay nangangahulugan na ang iyong katawan ay may 5 elementong katangian ng sabay, ngunit gayon din ang tubig, yelo, at ambon na pangangatawan ng katangiang tubig. Sa kabuuan, may 7 pangangatawan, kaya tinatawag itong 5 elementong 7 pangangatawan. Nanlaki ang mga mata ni Terence matapos marinig ang mga salita ni Boss Bale, ngunit medyo hindi siya nakaimik. Kahanga-hanga talaga ang kanyang pangangatawan. Siyempre, kung ito ay ang tunay na 5 elemento at 7 pangangatawan, ito ay bihira sa mundo. Gayunpaman, siya ay may void attribute, at ang 5 elemento ay hindi maaaring bumuo ng isang cycle sa pagitan ng bawat isa. Ito ay naging isang sitwasyon kung saan pinigilan nila ang isa't isa, na naging imposible para sa kanya na maging isang alchemist. Then, this kind of physics. What's going on? Tanong ni Terence pagkatapos ng mahabang paghinto. Ang iyong katawan ay walang anumang tunay na katangian. Ayon sa karaniwang kasabihan ng mundo ng paglilinang, ikaw ay isang basura sa paglilinang. Kahit na maaari mong linangin, imposibleng linangin sa isang mataas na antas. Bagaman posible na lumikha ng isang ilusyonaryong katangian, ang bilis ng paglilinang ng isang ilusyon na katangian ay halatang mas mabagal kaysa sa isang tunay na katangiang buti. Maraming void attribute, at hindi rin mabagal ang cultivation mong bilis. Sabi ni Boss Bale. Ako. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Alam niya ang sarili niyang limitasyon. Mabilis ba ang kanyang pagsasanay? Tila mabilis, ngunit kung wala ang Jade Space, kung wala si Melissa, paano magiging mabilis ang kanyang cultivation speed? Ang sagot ay malinaw na hindi kung si Terence ay walang mga kalamangan na ito, siya ay magiging isang solo practitioner, at siya ay magiging milya-milya sa unahan ng iba pang mga practitioner. Gayunpaman, kahit natanggapin mo ang mana ng katangian ng pinagmulan, ito ay magiging napakahirap, dahil kailangan mong pumunta sa 5 o 7 pinagmulan upang tanggapin ang mana. Ito ay talagang masyadong magulo. Walang magawang sabi ni Boss Bale. Sa madaling salita, wala na bang ibang paraan sa ngayon? Tanong ni Terence. Iyon na lang muna sa ngayon. Binigay ni Boss Bale ang kanyang mga kamay at sinabing may mapait na ngiti. Alright, since that's the case, wala akong mapipilit.
Hindi ito masyadong pinag-isipan ni Terence. Kung tutuusin, ito ay sapat na upang malaman niya ang problema sa kanyang konstitusyon. Tungkol sa paggawa ng kanyang konstitusyon sa isang tunay na katangian, hindi pa naisip ni Terence na ito ay makatotohanan. Nga pala, kakasabi mo lang na may nawawalang insenso. Tanong ni Boss Bale habang nakatingin sa lugar kung saan may kulang. It's a medicinal cauldron. Nandoon pa yan nung umalis kami, pero this time, wala na. Halatang halata na kinuha yon ng humipo sa librong Book of Strange Occurrences. Sabi ni Terence. Oh, isang medicinal cauldron. Bahagyang natigilan si Boss Bale, pagkatapos ay nagtanong, anong kaldero? Ano ang hitsura nito? Ang mga medicinal cauldrons dito ay tiyak na magagandang bagay, ngunit ang mga ito ay talagang kinuha ng isang tao, na labis na ikinalulungkot ni Boss Bale. Kung mas maaga siyang dumating, hindi naman haantong sa ganito, di ba? Itong kaldero na ito ay ganito. Right, Pancho, sabay palitan sa akin ng isang sirang kaldero. Ang sirang kaldero na iyon ay dapat na katulad nito. Mayroon akong larawan ng The Broken Cauldron dito. Dahil doon, kinuha ni Terence ang kanyang telepono at ipinakita kay Boss Bale ang isang larawan. Ano? Yung Shenlong Cauldron. Nanlaki ang mga mata ni Boss Bale habang tinitingnan ang larawan. Anong Shenlong Caldero? Napakurap si Terence. Ito ba ay talagang magandang bagay? Ang Shenlong Cauldron ay isang kaldero na ginamit upang pinuhin ang immortal na gamot. Ito ay tinatawag na Creation Cauldron noong sinaunang panahon. Tulad ng alam ng lahat, noong sinaunang panahon, ang Shenlong ay nakatikim ng lahat ng uri ng mga halamang gamot para sa mga karaniwang tao at inilatag ang pundasyon para sa medikal na agham ng mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan sa mga tao ay si Shenlong ay ang lahat ng alchemist na nag-imbento ng sining na si Henlong. At ang mga kasanayan sa alchemy naming mga magsasaka ay ipinasa lahat mula sa kanyang mga kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.